Magandang gabi po muli mga kapatid sa Panginoon at magandang gabi rin po sa ating mga kamanggagawa sa Panginoon, mga pastors, mga ministers. Bumabati po tayo ng magandang gabi sa lahat. No po? Nawa po sa gabing ito lahat tayo mapagpala. Talakayin po natin muli itong salita ng Diyos dito po sa ating text po ngayon ay dito sa 2 Samuel chapter 23. Talakayin natin muli itong kasaysayan po ni King David, kung paano siya po ay naging type and shadow ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin lahat na yung ang Old Testament na sulat, sabi ni St. Paul, para sa ikatututo natin na inabutan ng huling panahon. Kaya nga po itong type and shadows napakahalaga. Pinaliwanag din ni Apostol Pablo ang sa aklat ng Hebrew, chapter 9 at saka chapter 10 na po, na ang mga bagay na nasulat ng unang panahon, hindi pa talaga yun ang tunay. Mga prefigure lang, sabi ni Apostol Pablo. At ang katuparan niyan, itong panahon natin, itong uli. Tulad po ng church, no? Ang Israel, naglakbay sa ilang, lumabas sa Egypt, at ginabayan ng Lord sa ilang, dumanas ang iba't ibang pagsubok, pagkikidigma. Ganon din ang church. Dahil ang tinutukoy noon, ang type noon ay ang church ngayon, na naglalakbay din tayo sa mundong ito patungo sa ating Kanaan. Alam natin lahat ang ating buhay na walang hanggan. Po. Kaya nakita natin itong mga type dito. Nakita natin ang type ng church. Ang church pala, may mga type din niya sa Old Testament. Kaya naunawaan natin ito palang si Ruth, siya ang sinisimbolo ng iglesia ngayon, na tinubos ni Boaz ang kanyang kinsman redeemer. Kaya mga kapatid, po ang sabi ng banal na kasulatan, lahat yan type and shadow. Si Sarah, nagkaroon ng body change, kaya nagkaroon siya ng anak. Ganon din ang church na magkakaroon ng body change pagdating ng Panginoon. Sabi ni San Pablo, hindi lahat tayo mamamatay. Kundi lahat tayo ay we shall all be changed, sabi niya. Babaguhin tayo. Yun po ang mystery. Yun ang revelation doon. Yan ang mga type ng church. Si Eva at Adan. Alam din natin ang type nila. Si Eva, alam natin ang type ng church na kinuha ng Diyos sa tadyang ni Adan. Ganon din ang church. Tayo po ay naging church ng ang ating Panginoon Jesucristo. Siya po ay nasugatan sa kanyang tagiliran, sinibat, at lumabas ang tubig at ang Holy Spirit, ang tubig at dugo. Kaya naging church ngayon. Kaya pinakita lang ng Lord ang kung saan kukunin ng Lord ang kanyang church o ang kanyang Eva. Ano po? Si Adan, kinuha ng Diyos si Eva sa tadyang ni Adan. Ang church nagmula sa tagiliran ni Kristo. Kaya mga kapatid, napakagandang mga type and shadows. Ano po? Type yan na nagaganap ngayong New Testament. Si Jeremiah, type din ng ating Panginoon Jesucristo. Si Hosea, sa araw tatalakayin natin yung buhay nila. Paano naging type ng Diyos si Hosea? Paano naging type ng Panginoon si Jeremiah? Ganon din po ngayon si King David. Dadako tayo kay Haring David. Kilala natin si David, isa sa masasabi kong pinaka-paboritong hari ng Diyos na tinayo niya noong Old Testament, panahon ng Israel. Tinawag ng Lord si David, isang napakakalugod-lugod na bata. No po? Isang kinalugdan ng Diyos. Siya po yung mahilig magpuri sa Panginoon, tumugtog ng panugtog para sa Panginoon, kaya siya talagang puspos ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo bang si King David ay type and shadow din ni Jesus Christ?
type din siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga si David, alam natin yung kanyang humble beginnings to po. Dati lang siyang pastol ng tupa, ang kanyang tatay, kaunting tupa, hanggang sa siya po'y ginawang hari ng Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos na buhay. At kaya ito pong si King David, talagang masasabi nating chosen talaga, napakapalad. Sa lahat ng isang kasaysayan ng mga hari sa Bible, na lingkod ng Diyos, si David talaga ang aniniwala ko, paborito ng lahat ng nagbabasa ng Bible o mga pastors, no? Napakaganda ng kasaysayan ni David. Mga ginawa niyang mga talagang grabing mga wonderful works, po. Dahil ang Diyos ay na kay David. Si David, makikita po natin sa aklat ng kasulatan, naging hari ng Israel. Alam nating lahat, ang ating hari ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating hari at tinatawag siya ng Bible na the King of Kings and the Lord of Lords. Sa panahon ni David, nakita natin nang siya'y dumanas ng iba't ibang pag-uusig sa panahon ni King Saul. Siya po ay talagang hinanting ni Saul sa kabundukan, sa gubat, para patayin. Pero iniligtas siya ng Lord sa mga pagsubok na yon. Kahit sa panahon ni Absalom, yung kanyang anak, talagang pinagdasaan din siyang patayin. Kaya siya po ay napilitan pong tumakas at nanirahan sa kabundukan din. Para isang pagsubok po na binigay ng Panginoon sa kanya, pero bandang huli, binalik din ng Lord ang kaharian kay David. Makikita natin dito, kaya nga pinakikita po rito ang mga talakay natin itong mga valiant men ni David. Makikita natin dito yung mga type ni Jesus Christ, no? Type ito ng ating Panginoong Jesucristo at tayo rin. Makikita natin ito sa 1 2 Samuel chapter 23. Sabi rito, nang si David po ay nakikidigma sa mga Philistines, gumawa ng garrison ng mga Philistines sa Bethlehem. Talagang nagkaroon ng malaking digmaan. Talagang nahirapan si David. Pero ayon sa banal na kasulatan, nagtago si David sa isang kuweba. Kasama niya yung kanyang tatlong mighty men of valor, 30 chief mighty men ni David, mga kapatid. Kaya nga, nang siya tumakas po, halos moras mga 400 na katao na nasasakop niyang sumama sa kanya at tumakas sila sa kabundukan. Yan po, no? At ang sabi ng Biblia, ito'y type ng church. Makikita natin itong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. Pero bago ito, babasahin ko muna itong mga David sa itong pinaka-the best sa 13 mighty men ni David, si Adino, si Eleazar, tsaka ito pong si Shammah. 23 ng Samuel, babasahin ko po. Para makita natin paano naging type ni Jesus Christ si David. Hindi lang po yung pagiging hari niya, no? Ang sabi rito, sa 2 Samuel chapter 23, para meron po tayong word of God dito. These be the names of the mighty men whom David had. Sabi rito, ito po, ito pong the Tachmonite that sat in the seat, chief among, sabi rito, the captains. The same was Adino, the Esnite. Ito po ang unang mighty man na sundalo ni David, isang chief, isang captain, isa siyang
isa sa mga chief mighty men ni David sa kanyang army, si Adino, the S-Knight. He lifted up his spear against 800, whom he slew at one time. Tingnan nyo, mga kapatid, ang una sa mga the best na captain ni David, isa sa pinaka-chief sa mga the best ni David, si Adino. Ang sabi rito, nang sila'y makidigma mga kapatid sa mga Philistines, mga kapatid, ang napatay raw niya, ang tinalo niyang sundalo ng kaaway ay 800 soldiers, whom he slew at one time. Grabe. Imagine, mga kapatid. Napatay niya sa isang labanan, ang 800 na soldiers. Paano niya nagawa yun, mga kapatid? Kundi sumakanya ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tinaas siya ng Lord. Naniwala ako, binigyan siya ng Lord ng kakaibang Espiritu, kakaibang karunungan sa pakikidigma. Ano po? Katulad po ng binigay ng Lord kay Samson. Binigyan siya ng lakas. Physical na kalakasan. Ganon din itong si Adino. Kaya nga sabi rito, siya ang pinaka-chief. Sabi rito, chief among the captains. Pinaka-the best sa mga mighty men ni David. Isang labanan ang tinalo niya, 800 souls, 800 soldiers. Napaka-mighty, mga kapatid. Nakatala po yan. And after him was Eleazar. Tatlo sila pinaka-top, top 3 ito Si Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite. One of the 3 mighty men with David. Isa siya sa tatlo na pinaka sa mighty men ni David. When they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. Gone away. Ibig nakaalis ang Israel. Maaring tumakas sila. Tumakas sila dahil sa sobrang dami ng kaaway, sobrang bigat ng labanan, umalis ang Israel. Alam niyo po itong si Eleazar, mga kapatid, hindi po siya umalis. Mga kapatid, ayon dito, hindi siya umatras, hindi siya sumuko. Talagang lumaban po siya ayon sa Biblia. At he arose and smote the Philistines until his hand was weary. Lumaban po siya sa mga Filistino, sa mga sundalo ng mga Philistines, hanggang sa ang kanyang kamay ay napagod. Sipin mo mga kapatid, yung napakaraming kaaway, espada yan na napakabigat. Kaya pag hinawakan nila, 2 kamay mabigat po yan. At kakawasiwas niya, ilang oras na labanan, hindi maaaring hindi mapagod. His hand was weary, until his hand was weary. Talagang marami raw siyang pinatay na mga Filistino. And his hand clave unto the sword. Ang kanyang kamay daw ay dumikit sa espada niya. Sa sobrang dami ng kalaban, siyempre, yung sword, nawiwisi ka ng dugo, yung kamay ni David, dumikit daw sa espada. Siguro yung dugo natuyo. Dumikit sa espada yung kanyang kamay sa sobrang higpit siguro ng kanyang hawak, pero hindi siya sumuko.
napatay niya ang mga kaaway. Sabi rito, no? Tinalo niya. Kaya sabi rito, and his hand clave unto the sword, and the Lord wrought a great victory that day. And the people returned after him only to spoil. Tingnan niyo po yung nangyari. Yung mga Israelita, yung mga sundalo na tumakas o umalis, na siguro hindi kayang labanan, natakot, mga kapatid, nang matalo ni Eleazar ang mga kaaway, talagang ayon sa Biblia, sinabi ng Bible, and the Lord wrought a great, sabi nito, great deliverance. Kumbaga, tingnan natin itong sinabi nito. And the Lord wrought a great victory. Gumawa ang Panginoong Diyos ng malaking tagumpay, dakilang tagumpay para sa Israel that day, sa pamamagitan ni Eleazar. Kasi lahat ng kasama niya, iniwan siya eh. Iniwan siya. Natakot sila. Nang makita nilang tinalo ni Eleazar lahat ng Pilistino, siguro yung iba nagsitakbo, nagtumakas, dahil maraming napatay si Eleazar, doon palang bumalik ang kanyang mga kasama nung nakita nila na tinalo ni Eleazar ang mga kaaway at nagsitakbo. At ito po, ayon sa Biblia, bumalik ang kanyang mga kasama, mga sundalo, para kumuha na lang ng samsam o yung mga spoil nila. Yung iniwang kayamanan ng maraming sundalong Philistines, yun ang kanilang pinagagawan. Talagang sinamsam nilang lahat. Only to take spoil, sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, makikita natin dito, itong talagang dalawang mighty men ni David, napaka-great. Itong una, pumatay ng 800 soldiers. Yung pangalawa, tinalo niya ang buong hukbo ng mga Philistines, yung mga sundalo ng mga Filistino, tinalo niya at tumakas sa kanya. Mga kapatid, hindi siya sumuko, hindi siya umatras. Sabi rito, verse 11, and after him, ito yung pangatlo sa mga mighty men ni David. Pangatlo, itong si Shammah. And after him was Shammah. Sabi rito, ito yung mga valiant, talagang mighty men of war ni David. King David. Pangatlo na pinaka ay si Shammah, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop. Where was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistines. Dito po nagkaroon pa rin ng digmaan ang Israel at ang mga Philistines. Ito ang kasaysayan ni Shammah. Pinakita rito yung kanyang pagiging, alam niyo na, mga mighty man of valor. Sabi rito, iniwan din siya ng kanyang mga kasamang sundalo. Dahil sa sobrang hirap ng labanan, mga kapatid, alam nila, hindi nila kaya, tumakas sila. Umatras ang kanyang mga kasama, natakot. Pero itong si Shammah, ayon sa Biblia, hindi po siya tumakas. Sabi rito, and the people fled from the Philistines. Tumakas ang mga kasama niyang Israelita sa mga Filistino. But he stood in the midst of the ground. Grabe po ito. But Shammah stood his ground. Hindi siya tumakas, hindi siya umatras, kundi talagang tumayo siya. Hinarap niya ang mga kaaway kahit nag-iisa. Ganito ka mighty po itong mga sundalo ni David, itong mga chief. Sabi rito,
But he stood in the midst of the ground and defended it. Pinagtanggol niya ang lugar. Hindi niya iniwan. And slew the Philistines. Pinatay niya ang mga Filistino. And the Lord wrought a great victory. At ang Panginoon ay gumawa ng malaking tagumpay sa pamamagitan din po ni Shammah. Makikita natin dito mga kapatid, itong mensahe ng Lord, ang Panginoon pa rin ang gumawa ng tagumpay, hindi si Shammah. Kumbaga si Shammah, ginamit lang siyang, kumbaga, instrumento ng kanyang kapangyarihan. Maring ang Holy Spirit, mga kapatid, pinuspos niya si Shammah ng espiritu ng katapangan, lakas, at skill sa pakikidigma. Kaya madali niyang nagapi, natalo ang kanyang mga kaaway. Maaring tinuruan siya ng Lord kung paano sanggain ang ulos ng mga kaaway, yung mga sibat. Isipin niyo, mga kapatid, nag-iisa siya, isang pulutong ang kalaban niya, pero hindi siya umatras. Hinarap niya hanggang sa maubos ang kaaway niya, mga kapatid. Kaya ganito ka-valiant po at ka-powerful, mighty itong si Shammah. Sabi rito, he defended it and slew the Philistines. And the Lord wrought a great victory. At ang Panginoon ay gumawa ng dakilang tagumpay. Ibig sabihin, si Lord din po ang nagbigay ng tagumpay sa Israel. Dahil yun po imposibleng magawa ng karaniwang tao yan. Hindi kahit sino. Hindi magagawa yan kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Pinakita lang ng Lord dito, katulad ng ginawa niya kay Samson, binigyan siya ng talagang power ng Holy Ghost. Ang Holy Spirit. Binigyan siya ng lakas, binigyan siya ng tapang, binigyan po siya ng skill, galing sa pakikipaglaban. Kaya biyaya rin po ng Diyos yan. Sabi rito, ito po ang kasaysayan ng mga tatlong dakilang tao ni David. Okay. Tingnan natin, no? Ang sabi rito, tuloy ko po. And there, verse 13, and 3 of the 30 chief went down and came to David in the harvest time unto a cave of Adullam. And the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim. Kaya itong nang makidigmari sila David, ayon sa Biblia, si David po ay nagtago sa loob ng kuweba ng Adullam. At sa loob ng kuweba, dahil digmaan po, giyera yan, kasama ni David itong tatlong valiant men niya na the best, pinakamagaling sa kanyang mga chief na mga sundalo, mga leader, no po? At ang sabi rito, lahat ng captains yan, no? Pinaka-the best itong tatlong ito, sila Shammah, ito nga po, sila Eleazar, silang tatlo, parang ginawang bodyguard ni David, itong tatlong ito. Kaya nandun sila sa loob ng kuweba, dahil nga pagod sa giyera, si King David, ang sabi niya, sabi ni David, and David was there in a hold, and the garrison of the Philistines, sabi rito, was then in Bethlehem. At may garrison ng mga Philistines, doon sila nagkampo sa Bethlehem. E nandun po yung balon na kung saan pwedeng umigib ng inumin na tubig. Sabi ni David, and David longed and said, "Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate."
Sabi niya. Sabi ni David, sino kayang tao ang makapagdadala sa akin ng inumin galing sa balon ng Bethlehem sa tabi ng gate? Isipin niyo po mga kapatid. Nandun yung mga Philistines. Nagkakampo ang mga Filistino, mga kalaban nila doon sa Bethlehem. Ngayon mga kapatid, sabi ni David, sino kayang pwedeng magdala sa akin? Kumbaga parang sinubukan ni David itong tatlo niyang the best na sundalo. Sino kaya? Alam niyo po, nagpresenta silang tatlo. Nagpresenta sila na, mahal na hari, huwag kayong mag-alala, kami ang pupunta sa Bethlehem. Sabi nila, at isasalok ka namin ng tubig, inumin sa balon ng Bethlehem. Kaya sila po ay siguro lumakad sila ng gabi, paring gumagapang lang sila para hindi marinig ng mga gwardya. Dahil yan po ay isang malaking, kumbaga, pinaka-headquarter ng mga kalaban. Kaya mga kapatid, nagtagumpay po sila, hindi sila nakita ng mga Philistines, mga sundalo ng mga Filistino, nakasalok sila ng tubig at inumin para kay David. Kaya nang bumalik sila sa kuweba, ayon sa Biblia, hindi po tinanggap ito ni David. Hindi niya ininom. Para bang namulat siya, sabi niya. Panginoon, sabi niya, hinandog niya sa Lord. Panginoon, sabi niya sa Lord, hinahandog ko sa iyo ang inumin na ito. Hindi ko matatanggap ito. Dahil ito ay halos buhay ito at dugo ng mga sundalo ko, sabi niya. Sinakripisyo nila ang buhay nila para lang maisalok ako ng tubig kahit delikado, kumuha sila. Kaya inahandog ko ito sa iyo, Lord. Kaya lalong natuwa ang Panginoon kasi grabe po talagang halos buhay ang pinuhunan doon. Sabi siguro ni David, hindi ako karapat-dapat, sabi siguro ni David, sa Diyos niya inalay. Kaya ang sabi rito, praise God. And the three mighty men break through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem. That was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. And he said, be it far from me, O Lord, that I should do this. Is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? Therefore, he would not drink it. These things did these three mighty men. Kaya mga kapatid, ganun po katapat kay David. Itong mga valiant men niya, mga mighty men niya. Napakatapat kay King David. Alam niyo ba, ito'y type and shadow, mga kapatid. Mga kapatid, naalala niyo ng si Jesus, nasa krus ng Kalbaryo, nang mapako ang Panginoon, anong sabi niya? Ako'y nauuhaw. I thirst, sabi ni Jesus. Ako'y nauuhaw, sabi ng Panginoon. Kung makikita mo rito, itong kawawan ni David, parang type lang ng kawawan ni Kristo. Ibig sabihin, sa panahon ni David, itong kanyang mga tao, mga tapat niyang mga alagad, talagang halos ibwis ang buhay para lang sa pagmamahal nila sa hari, sa kanilang hari, na si King David. Mga kapatid. Ngayon ang Lord, nang sabihin ng Panginoong Yesus sa atin sa krus ng Kalbaryo, ako'y nauuhaw. Ano ang tinutukoy ni Jesus dito? Nauuhaw ba siya sa literal na tubig? Sa mineral water? Hindi po. Ang ibig sabihin ng Lord dito, siya'y nauuhaw sa ating
pagmamahal sa Panginoon. Nauuhaw ang Lord sa ating paglilingkod, mga kapatid. Kaya kung itong mga mighty men ni David, mga kapatid, ginawa nila yung delikadong yan dahil alang-alang sa pagmamahal nila sa kanilang hari na si David. Mga kapatid, ganun din tayo ngayon. Kung maaari po, sabi ng Biblia, bigyan natin ng glory ang Panginoon, kaluguran po. Palugdan natin siya sa mga bagay na kinauuhawan niya. Gusto ng Lord, maglingkod po tayo. Maglingkod po tayo, sumunod tayo, na may pagmamahal sa Panginoon. Kasi walang kabuluhan ng paglilingkod kung napipilitan lang o walang pagmamahal. Kaya tayo naglilingkod sa Lord dahil mahal natin ang Panginoon. Yun lang po. Kaya napatunayan natin yan nung tayo nasa pagsubok pa. Katulad, nung araw po, talagang grabe ang hirap. Halos ang church, hindi kumakain sa literal na pagkain. Minsan naranasan namin 3 araw, walang pagkain. Yung pagsala sa oras noon, normal lang. Naranasan po namin yan. Totoo po yan, mga kapatid. Nagsimula talaga ang church sa napakakawawang kalagayan. Mga kapatid, ang aming offering noon sa church, pinagtulong-tulungan ng mga kapatid, maniwala kayo, nagsisimula pa lang 30 pesos, 20 pesos, ganyan lang po naglalaro, 30 pesos. Kaya sabi ko, ibili na lang yun ng bigas. Nagsimula po yan, nung nagsisimula pa kami, nagpupundasyon pa. Walang suporta. Walang suporta kanino mang churches. Talagang tumayo kami, nanindigan kami, hindi kami umatras sa labanan. Parang yung mga tao ni David. Kahit umatras na lahat, sila hindi umatras. Ganun po ang gusto ng Lord sa atin. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Pag pupunta ako sa gawain, sa Nueva Ecija, sa Tarlac, makikisakay lang po ako sa mga bus para lang makarating doon. Pero hindi kami sumuko. Tuloy-tuloy po yan. Hanggang isang araw ang Panginoon nangusap sa isang kapatid sa Angeles City. Merong isang mayamang babae, matandang babae na puno ng sakit. Ang sakit niya, napakarami. Meron siyang high blood. Talagang grabe po ang kanyang high blood. Meron siyang diabetes, arthritis. Ang alam kong sakit niya, 7. 7 sakit. Kaya ang dami niyang iniinom na gamot. Mayaman, nagpapacheck up pa yan sa Manila. Dahil mayaman siya, isang araw, na-sharean ko siya ng gospel. At yun nga po, dinala siya ng kanyang pamangkin sa church, araw ng linggo, para magpapanalangin. Dahil nasabi ng kanyang pamangkin na ang Panginoon ay nagpapagaling sa church, dinala niya ang kanyang tita. Alam niyo mga kapatid, pinagpray ko po siya, pinagpray namin ng Sunday, purihin ng Lord, naghimala ang Lord, pinagaling ng Lord. Lahat ng kanyang karamdaman inalis ng Lord. Pinagaling siyang lubos ng Panginoon. Tumang-tuwa po siyang umiiyak sa tuwa. Alam niyo, kinabukasan, Lunes, pinatawag ako. Pinatawag niya ako sa Angeles City. Akala ko, lumala yung sakit. Inutusan niya yung kanyang driver. Sabi niya, sunduin mo si Pastor, madali. Ayun po, pagpunta ko ron, yun nga po, kinwento niya sa akin yung kanyang mga karamdaman na walang lahat. Dumating ako ron siguro mga hapon tapos na siyang magpa-check up. Maagang maaga. Binalita niyang masaya sa akin, ito pong kagalingang tinanggap niya. Sabi niya, Pastor, nawala lahat ng sakit ko. Nagnormal ang presyon ko, nagnormal yung sugar ko, nagnormal lahat.
Kaya isang umaga, pinatawag na naman ako. Ayun po, pagdating ko ng umaga sa kanya, sinabi niya yon, sabi niya, nangusap ang Panginoon sa akin na ibili kita ng sasakyan. Bili kita ng sasakyan. Isipin niyo po, ginamit ng Lord, talagang ibinili ako ng service na sasakyan. Grabe po, talagang napakabuti ng Lord. Ginamit ko yung mga 10 years. Pagdating ng 10 years, dahil maliit lang, pang service lang, nangangarap ako ng isang sasakyan. Lagi kong dinedeclare ng Lord at pinagpipray na bigyan kami ng van. Alam niyo mga kapatid, isang Sunday, dumating na naman ang isang American na ganun din. Nagpa-pray din. At alam niyo mga kapatid, iniwan niya sa akin yung sulat na sinulat niya. Sabi niya, the Lord commanded me, sabi niya, yesterday I was resting on my couch, sabi niya, no? The Lord showed me a vision. And I saw you, sabi niya, I saw you. At ang sabi niya sa akin, kinumanda ko ng Lord. The Lord commanded me to buy you a new car, sabi niya. Whatever your heart's desire, ano man ang gusto mo. Brand new car, brand new van, sabi niya, sabihin mo sa akin. Dahil may sabi niya, bibili natin bukas na bukas din. Money is not a problem. Sabi niya, I want the best for the Lord. Sabi niya sa akin. Grabe po mga kapatid, kaya para ako na nag-inip. Ayun, napili ko van. Purihin ng Lord, napaka-nakangalaga na isipin mo, isang bigay sa iyo ng Lord, yung sasakyan na nagkakahalaga ng 1.5 million, ibibigay sa iyo ng Lord na parang isang kisap mata lang, nandyan na. Ganun kabuti ang ating Diyos na buhay. Ganyan kabait ang Panginoon, mga kapatid. Napatunayan ko yan. Kaya, yun po, basta nakita niya yung ating paglilingkod, kahit may pagsubok, kahit may pakikibaka, huwag tayong susuko. Huwag tayong aatras tulad ni Shama, tulad ni Eleazar. Talagang tumayo sila sa kanilang ground at nilabanan ng mga pagsubok na nakaharap nila. Alam niyo, nagtagumpay po sila. Kaya pinagpala sila ng Lord. Kaya lahat ng sumama kay David, pinagpalang lahat ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, more or less mga 400 katao ang sumama kay David. Dahil alam nila may pag-asa sa kanilang hari na si David. Mga kapatid, na nagtiwala sila. Alam niyo ba yung mga sumama kay David? Hindi lang yung mga mighty men of valor. Ano sabi rito, lahat ng sumama kay David, tatlong klaseng tao. Those who were in distress. Number one. Those who were in distress. Yun ang sumama. Number two. Those who were in debt. Lahat ng baon sa utang. Sumama kay King David. Mga kapatid. At yung pangatlo, those who were discontented. Yung mga hindi po kontento. Yun ang pangatlong tao na sumama kay David. Sipin mo yung mga taong sumama lahat sa kanya, lahat may problema. Sabi rito, yung mga sumama kay David, those who were in distress. Lahat daw nang nasa matinding problema. Grabe po. Yung mga broken-hearted, yung mga nawala na ng pag-asa, hindi na nila kayang lutasin yung mga problema nila. Sila yung sumama kay King David.
Dahil alam nila may pag-asa sila sa kanilang haring si David. Mga kapatid, ganyan po. Di ba ganun din tayo nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus? Nung araw, lahat tayo in distress. Lahat tayo may mga kahirapan, lahat tayo may mga problema sa buhay. Kaya mga kapatid, kaya nang tanggapin natin si Jesus Christ, alam natin lahat tayo may pag-asa sa Kanya. Lahat tayo tutulungan ng Panginoon. Lahat lulutasin ang ating mga problema. Kaya makikita natin ito yung type and shadow. Lahat ng sumama kay King David ay mga problemado. Lahat ng may mga karamdaman, may mga pagsubok sa buhay at wala ng pag-asa. Ganon din si Jesus Christ. Lahat ng lumalapit sa Panginoong Jesucristo, hindi ba lahat po may mga problema? Yung mga bound sa utang, yung mga may problema, yung mga may karamdaman, those who were in distress ng kapatid. Makikita mo yung type . Pangalawa, hindi lang yung may problema. Sabi rito, those who were in debt. Lahat ng may utang, baon sa utang, sumama rin kay King David. Dahil alam nila, may pag-asa sila kay David sa kanilang hari. Lalo na tayo sa ating hari na si Jesus Christ. Kaya nga, tinanggap natin ng Panginoon ang ating hari na si Jesus Christ sapagkat alam natin na may kalutasan ng problema sa Kanya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may tagumpay, mga kapatid. Kaya ayon sa banal na kasulatan, yun ang mga taong lumapit kay David. Those who were in debt. Lahat ng may utang. Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo. Hindi ba lahat tayong tumanggap kay Jesus Christ? Lahat tayong nagdesisyon na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, lahat tayo baon din sa utang. Nung wala pa tayo kay Kristo, mga kapatid, lahat tayo. Dahil sa kasalanan. Yung kasalanan yon, utang natin yon sa Panginoong Diyos. Pero anong sabi ng Biblia? Lahat ng kasalanan natin, binayaran lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nang mapako ang Panginoong Jesucristo sa krus, binayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya nga mga kapatid, lahat tayong lumapit sumama sa ating hari na si Jesus Christ, lahat tayong may mga problema, lahat tayong may mga utang. Kaya nga, ganun din yung mga sumama kay David. Type and shadow lang yan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At pangatlo, paano yung pangatlo? Those who were discontented. Yun daw hindi na kontento. Kasi maraming tao na hindi na kontento sa pamumuno ni King Saul. Di ba si King Saul noon, delikado po ang pamumuno niya. Alam mo niyo nung araw, kapag ikaw ay puno ng tinatawag na utang, delikado. Kasi ang Israel, meron siyang batas na kapag hindi ka nakabayad, kukunin ka ng iyong kreditor at gagawin kanyang alipin. O kaya yung anak mo, kung meron kang anak na lalaki o babae, kukunin niya yung anak mo para gawin niyang alipin. Hindi na siya makakalaya. Kaya delikado ang may utang nung panahong yon. Kaya lahat sila sumama kay King David. Ganon din tayo, kaya lumapit tayo at sumama sa Panginoong Jesucristo sapagkat alam natin, sa Kanya ligtas po tayo. Sapagkat binayaran niya na lahat ng kasalanan mo, lahat ng utang mo, bayad na. Kaya malaya na po tayo. Sabi ng Biblia, ngayon nga ay pinalaya na kayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 3. Ano sabi? 3:13, kung di ako nagkamali. Ngayon nga ay pinalaya na kayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan.
Pinalaya na raw tayo ni Kristo sa sumpa, mga kapatid. Kaya nga, sumama tayo sa ating hari na si Jesus Christ. Ganon din yung mga tauhan ni David, King David, sumama sila sa kanya. At yung mga hindi na kontento sa pamumuno sa dating administration, sabi ng Biblia, alam nila wala silang pag-asa sa dating administration. At kaya sumama sila kay David dahil hindi na sila kontento. Kaya lahat ng lumapit sa Panginoong Hesus, sa ating hari, di ba nung araw, wala tayong contentment? Sa mundong ito, walang makakasatisfy sa iyo kahit sino. Hindi ka may sasatisfy ng iyong kayamanan. Hindi ka money could not satisfy you, mga kapatid. Hindi ka masasatisfy ng mga material things o kayamanan. Lahat yan, mga kapatid, hindi makakasatisfy. Kaya nga makikita natin yung mga mayayaman sa mundo, milyonaryo na, hindi pa kontento. Patuloy pa rin silang nagpapayaman. Pag nagbilyonaryo na, patuloy pa rin silang magpapayaman. Tignan nyo sila mga ni Villar, mga bilyonaryo na. Wala pa rin tigil sa pagbili ng lupa para gawing subdivision. Wala pa rin tigil sa pagtatayo ng mga mall sa Manila, Metro Manila, National Capital Region. Yan mga kapatid, yan po, nagpapatunay lang yan na ang tao walang satisfaction sa mundong ito. Hindi ka masasatisfy ng anumang kayamanan sa mundong ito. Ang makasasatisfy lang sa atin, sa ating pamumuhay, ay si Kristo. Ang Panginoong Jesucristo lang ang ating hari. Pag na kay Kristo ka, mga kapatid, satisfied ka, masaya ka, payapa ka, mga kapatid. Yan po ang pangako ng Lord. Kaya nga sabi ni Kristo, lahat kayong nabibigatan, lumapit kayo sa akin, sabi ng Mateo. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Maliwanag po yan. Makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Kapahingahan, kaginhawaan, sabi ni Kristo. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan, lahat kayong in distress, in debt, lahat kayong may pagkakautang, lahat kayong hindi na kontento sa buhay. Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kaginhawaan. Yan ang panawagan ni Kristo. Kaya lumapit po tayo at pumanig tayo sa ating hari na si Kristo. Si King David ay type and shadow lang ni Jesus Christ. Makikita nyo yan, type and shadow siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga lahat ng may mga problema, lumapit kay King David. Sapagkat darating ang araw, ganun din si Kristo. Lahat ng may pagsubok, lahat ng may problema, lahat ng may karamdaman, lalapit kay Kristo. At sila'y pagagalingin ng Panginoon. Yun ang type. Kaya nga makikita natin itong si David ay perfect type talaga ng Panginoong Jesucristo. Siya isang hari, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang hari ng mga hari. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, perfect type. At yun nga po, no? Si David, sinabi niya siya, nauuhaw. Nauuhaw siya sa tubig, pero yung mga sundalo niya hindi nagdalawang isip. Dahil mahal nila ang kanilang hari, mga kapatid, halos ibinwis ang kanilang buhay para makasalok lang ng tubig sa mismong garrison o kampo ng mga kaaway. Isipin niyo yun, gano'n nila kamahal ang kanilang hari. Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoong Jesucristo. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Yun bang kahit may pagsubok, kahit may sakripisyo, hahayo ka, maglilingkod ka, magpapatuloy ka, mga kapatid. Bibigyan mo ng panahon ang paglilingkod sa Diyos. Kahit mayaman ka, kahit negosyante ka, magkaroon ka ng panahon kay Jesus
paglingkuran mo siya, mga kapatid. Itong mga mighty men of valor ni King David, nakikita po natin, kahit buhay nila, halos isinugal nila, halos sinuong nila ang kapahamakan para lang mapalugdan at mapasaya itong kanilang hari. Lalo na po tayo, mga kapatid. Alam nating lahat ang paglilingkod sa Lord, hindi hallelujah lang. Hindi parang namasyal ka lang sa park. Hindi po. Alam natin ang paglilingkod sa Diyos, mayroong crosses. Mayroong kayong papasaning krus, sabi ni Kristo. Pasanin niyo ang inyong krus, sabi ng Lord. Take my yoke upon you. May nilalagay na pamatok ang Diyos sa bawat isa. Ano yung pamatok? Yung singkaw ng kalabaw, yung nilalagay sa leeg. Tapos hihilain niya yung kariton. Hihilain niya yung araro. May pamatok, may bigatin, may pasanin. Ang sinabi ni Jesus, yun ang tinatawag niyang crosses, mga cross. Take your cross daily and follow me, sabi ni Jesus. Sino mang hindi pumapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, sabi ni Kristo, hindi siya karapat-dapat sa akin. Tingnan niyo mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Yun ang pagmamahal na gusto ng Diyos sa atin. Gaano man kabigat yung mga pagsubok, yung paglilingkod. Halimbawa, katulad po natin, kahit pagod ka, pupunta ka sa live streaming para i-share ang salita ng Diyos sa mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin sa Lord, Lord, pagod ako ngayon. Next week na lang, sa susunod na lang. Hindi po pwede. Sapagkat ito po ay commitment natin sa Panginoong Jesucristo, sa ating hari. Hindi tayo pwedeng umatras sa labanan. Ito ang ibig sabihin ng Lord. May konting sakripisyo. Yung mga krus na yan, yung paglilingkod natin sa Lord. Halimbawa, kayong mga kapatid dyan sa Mindoro, God bless you all at magandang gabi po sa inyong lahat. Nagtitipon sila ngayon at sila po ay pinagpala ng Lord. Nanonood sila sa ating live streaming para makakain ng salita ng Diyos at pagkatapos meron silang may papangaral sa iba. Ako po, hinahangaan ko sila, itong mga kapatid na ito. Napaka ganda ng kanilang ginagawa. Pag meron po kaming Lord's Supper o yung pag-alaala sa banal na hapunan ng Panginoon, Santa Cena, ganun din sila, nagre-ready rin sila ng kanilang grapes at tinapay doon. Nakita ko yung kanilang pagmamahal sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Nakakalugod po sa Diyos yan, mga kapatid. Magpatuloy po kayo. Napakalaking blessing yan. At may gantimpala yan sa Lord. May blessing yan sa Panginoon. Lahat kayo lalong mamahalin ni Jesus. Lalo kayong pagpalain. Kaya magpatuloy po kayo mga taga Mindoro, taga Nueva Ecija, taga Tarlac, sa inyong pagmamahal sa Panginoong Yesus. Kahapon katatapos ng 4th year anniversary ng Nueva Ecija Church, kaya tagumpay po ang anniversary. Napakaganda, napakasaya, napakaraming kapatid ang dumating. Kaya nga, masaya po kami at nakikita namin yung kanilang pagmamahal sa ating hari na si Jesus Christ. Bagamat malayo, sumuporta ang mga kapatid. Talagang walang nakita natin ang kanilang pagmamahal sa hari. Kaya walang atrasan. Yung mga tao ni David, mga mighty men, makapangyariang mga sundalo, hindi sila umaatras sa labanan. Kahit maraming kalaban, lusob pa rin dahil alam nila, kasama nila ang Diyos. Ganon din tayo ngayon, mga kapatid. Kailangan lahat tayo magpakatatag, magpakalakas, magpakatapang sa labanan, sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng ating hari. Ang kanyang mga lingkod ay matatag, matapang, at talagang agresibo sa gawain ng Diyos. Yun ang gusto ng Lord. Sapagkat kasama natin siya sa labanan. Ang labanan ay hindi sa atin sa Kanya.
Kaya nga sabi ng Biblia, the Lord wrought a great victory that day. Gumawa siya ng dakilang tagumpay. Kung bagamat tayo ang nakikibaka, pero ang labanan kay Jesus, siya ang lumalaban para sa atin. Kaya nga laging tagumpay ang gawain ng Diyos, mga kapatid. Magpatuloy po tayo. Yan ang mga David's valiant and mighty men ni David. Kaya nga ganun din tayo ngayon. Kayo ang mga mighty men, mga warrior ng Panginoong Jesucristo ng ating hari ngayon. Kaya nga mga kapatid, manindigan po tayo. Sabi ng Biblia, huwag nating iiwanan ang ating obligasyon. Huwag tayong aatras sa labanan. Mga kapatid, ang kaaway ang dapat tumakas sapagkat talo na sila. Kaya yun po ang ibig sabihin ng kasaysayan ito ng mga valiant men, mighty men ni David. Ang aral na yon, tayo po ang tinutukoy ng Panginoon doon. Tayo yung mga dating in distress, in debt, at hindi na kontento sa buhay, tayo po ang mga yan. Kaya nga lumapit tayo sa Lord, sumama tayo sa ating hari, si Jesus. Sapagkat alam natin, kay Jesus, may pag-asa po tayo. May tagumpay po tayo. Meron tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong kapayapaan. At may kasaganaan sa buhay, sapagkat pangako niya yan. I am come that you might have life, and that you might have abundant life. Naparito ako para bigyan ka ng masaganang buhay at kasiyasiyang buhay. Amen. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Yun ang mga pangako ng Lord at ang Diyos ay tapat. Lahat ng salita niya natutupad. Lahat po ito nangyayari. Tuloy lang po tayo, aani tayong lahat, mga kapatid. Kaya God bless you all. Siguro po hanggang dito muna. Halos kalahati lang yung na-share ko sa inyo. Maring lulubin ng Lord. Dagdagan na lang natin next meeting. Dahil medyo na-late ako ng ilang minuto kanina. Kaya marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Lord. Dear Lord, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming na-share kahit papano sa inyong mga anak. Salamat po Lord at binigyan mo kami ng pananampalataya sa iyo. Binigyan mo kami ng pagmamahal sa iyo at kami sumama sa iyo. Lord God, sapagkat hindi na kami kontento sa dati naming kalagayan. Dahil dati kaming puno ng utang, dahil sa kasalanan, sa salamat Lord, binayaran mo na lahat ng aming mga kasalanan nang kami tumanggap sa iyo at sumama sa iyo. Sapagkat sa iyo merong pag-asa, merong buhay na walang hanggan, at may kasaganaan, may kagalingan, may kagalakan. Kaya Lord, muli, dalahin ko pagpalain mo po lahat ang aking mga kapatid na nakarinig ngayon ng iyong mga salita. I-bless niyo po silang lahat, Lord. Nasaan man sila ngayon. Dalahin ko po ang isang linggong darating na ito mula bukas. Gawin mo itong mabunga sa lahat ng iyong mga anak. Pagpalain mo po silang lahat. Financially, materially, physically, kagalingan. At higit sa lahat, spiritually, pananampalataya, kaalaman sa iyong salita, Lord, pagmamahal sa iyo at paglilingkod sa iyo. Lord God, dalangin ko po na pagpalain mo po ang isang linggo ng iyong mga anak na darating at dinadalangin ko lahat ng kapatid magtagumpay sa buong isang linggong ito. Pagpalain mo lahat ng mga outstations, Bible studies, lahat ng gawain mo mula Lunes hanggang linggo, Panginoon. Pagpalain mo po ang gabi-gabing gawain sa iba't ibang lugar. Pagpalain mong gawain bukas sa Porac, Pampanga, Lord. O Lord, gano'n din lahat ng gawain sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, lahat ng mga gawain mo. Lord, kumilos ka mightily at patuloy kang magligtas sama ng marami pa pong kaluluwa. Kahabagan mo ang mga tao, Lord, na nangangailangan po ng true gospel, Lord God. Gamitin mo kami, patuloy pang marami po maligtas. At patuloy mo kaming bigyan ng katapangan na ipangaral ang iyong mga salita
at tumayo sa aming ground, Lord, at walang aatras sa labanan, kailanman walang mapapagod, katulad po ng iyong mga lingkod, mga mighty men ni David. Walang mapapagod sa labanan, walang aatras, walang susuko, kundi lahat po ay, Lord, maging matatag sa labanan at mapagtagumpay. Salamat, Lord, sapagkat nasa iyo, nasa amin ang iyong Espiritu Santo, nasa amin ang iyong kapangyarihan, at iniwan mo sa amin ang iyong authority sa mundong ito. Sinabi mo, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Kaya salamat, Lord, sa authority iniwan mo sa amin, na anumang talian namin, tatalian mo sa langit. Anumang kalagan namin sa mundong ito, kakalagan mo sa langit. Salamat sa great authority na ito at kapangyarihang pinagkaloob mo sa bawat anak mo, sa bawat lingkod mo, sa iyong iglesia at sa lahat ng aking mga kapatid. Lord God, pagpalain mo po patuloy ang gawain ito. Ang live stream niya ito, ganoon din po ang pamilya na nagtumanggap sa gawain sa bahay na ito. Ibuhos mo patuloy ang tagumpay sa kanilang pamilya, si Mickey, si Joy, kanilang mga anak, pagpalain mo silang lahat. Si Brother Dagul, na narito, pagpalain mo siya at ang kanyang mga magulang, pagpalain mo rin po at bigyan ng tagumpay at promotion sa kanilang mga anak buhay. Pagpalain mo rin po ang pag-aaral ni Dagul. Dalayan ko po na siya po ay makatapos ng maluwalhati sa kanyang pag-aaral. Ganon din po, i-provide mo lahat ng kanyang kailangan. Ganon din ang lahat ng iyong mga anak. Lord God, supplyan mo po lahat ng kailangan namin sa isang linggong darating nito. Lord, ganon din po lahat ng aking mga kapatid. Magbuhos ka ng special blessing sa lahat ng iyong mga anak. Lord God, sa financial, sa material, at spiritual, higit sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. At muli, Lord God, binibigyan namin sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid. Sumayin niyo po ang mayamang biyaya ng ating Panginoon. Pagpalain ng Diyos lahat ng kapatid natin sa ibang bansa na nakikinig ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan at nawa patuloy kayong ingatan ng ating Diyos sa buhay at matanggap nyo ang lahat ng desire ng inyong mga puso, ganun din sa lahat ng kapatiran sa buong church ng Panginoon. Ganun din sa lahat ng ating viewers. God bless you all richly, abundantly. In Jesus' name, Amen. Good night. Thank you po.